Patay ang isang lalaki matapos saksakin ng kanyang kapatid sa Balete, Aklan. Ang simpleng inuman ng dalawang magkakapatid, bakit nauwi sa patayan? Binawian ng buhay ang lalaking ito matapos nasaksakin ng kanyang kapatid sa barangay Aranas, Balete, Aklan. Kinilala ang biktima na si Edelberto Risolta, 40 anyos. Kinilala naman ang suspect na si Ronaldo Risolta, 39 anyos, mismong nakababatang kapatid ng biktima at pawang mga residente ng Sitio Mapait sa nasabing barangay. Sa investigasyon ng Balete Municipal Police Station, mag-aalas 8 ng gabi nitong Enero 31 ay nakatanggap sila ng tawag na may nangyari umanong kaso ng pananaksak sa nasabing lugar. Kagabi po sa at around mga 8 p.m. so we were able to receive information coming from the personnel of MDRMO. So alleging na meron ng stabbing incident na nangyari sa isang sitio dito sa barangay Aranas, sakop ng Sitio Mapait. So immediately after receiving the information, so we dispatched our team to respond and to conduct investigation. So bandang alas 7 ng gabi ay nag-iinuman umano ang suspect na si Ronaldo at ang biktimang si Edelberto sa bahay mismo ng biktima kung saan naroon din ang asawa at mga anak nito. So based on our investigation and based on the statement ng mga witnesses, specifically ng asawa, ng nanay, saka yung mga anak ng biktima na unfortunately nandun mismo nakasaksi during the incident na sa pagsaksak, na according sa kanila at around mga 7 p.m. nag-iinuman tong yung dalawa. Habang nag-uusap umano ang biktima at ang asawa nito tungkol sa kanilang mga utang, ay sumingit umano ang suspect dahil sa pag-aakalang pinariringgan nito. Kasi according sa asawa, prior to the incident, medyo may pinag-uusapan itong asawa na nagigibat-in yung suspect natin. Umpisa ka na, sir. Nag-istorya kami. Akong asawa. Anang hambal kang asawa ay bis na tanawa man rawanas ni Uncle Monsaro ko nyoto yon. Ay nga tapos naghambal ako isang asawa nga di ba tig-agani yung dayon dapat makuntong sinakunto ay kung magtig-agani ay impasa naton atong mga utang nga baboy ay pag-amot ali siguro nila na imot agad na pabati-batian ko kasi may hugam mo ka akong 150. Then nag-ungkat yun na to. Naghambang matakon ko akong nandit nagsabat ka amon ang istoryahon ng mag-asawa. Ima man ahambang ni Bintong. Dahil dito ay nakapagbitiw ng mga hindi magandang salita si Ronaldo na ikinagalit raw ni Edelberto. Tapos ay nag-istorya yung matay mo sa asawa ko. Mga kalasba ba nga party ka akong ba nga. Nagpagaam na kita, kunin ko kita raw ang maanang igmaang hodya, nasakyan tayo sa ugo. Kita ba nga gustong bawon, ipasakit ako sa asawa. Talagang number, hindi nakikot ang asawa kahit makaroyhon. Upang hindi na raw magkagulo, ay pinauwi nilang mag-asawa ang suspect na si Ronaldo, pero tumanggi ito dahil hindi pa raw sila tapos sa pag-iinuman. Ginghamba na ako niya uli yun to, akong to ay agumambam na asawang uli yun. Kaya yanay sila na may inom pa, panaubos. Kaya inom pa sila na to. Dahil sa sobrang galit ay kumuha ng pala ang biktima sa loob ng kwarto, gunit agad raw siyang inawat ng asawang si Rosalie. Pagkatapos tayo nagtindog ang asawa, nakakigot at mayad. Nakakigot ay matmayad. Nagbuurang nagtindog ang asawa, nagpano sa suod, nabuot pala. Ay pagbuot pala, awa man yan ako niya ging-awat yung asawa, ging-awat ko ang asawa. Pero dito na nag-umpisang magkaroon ng komosyon sa pagitan ng biktima at suspect na humantong sa pagkakasaksak ni Ronaldo kay Edelberto. Nagtamo ito ng isang saksak sa dibdib. Until sa time na nagkainitan na nagresulta sa habulan na hinabol ng suspect yung victim natin doon sa loob ng bahay at saka sinaksak. Nahiging corner na tabiyagi. Anang alima nga sa bilog, di may siyaw, totoo. Kasi sa wala ang asawa. Pero nga, pag corner, pamakalat, corner, makalat tayo. Kasi hindi ka tingka kwanto sa pihak, naka-corner kayagi. Tapos ay
Yung buno na Pilimiro, wa na abot. Pangaywan ang buno rin yung na, ano niya ron. Sa sulod mismo yung kwarto. Hindi sa kwarto, iya sa salas. Sa sala ko sa Sa may haligi, di ba may pamos ng haligi, una ang makina, dos-dos na ito. Ano yung tama ng victim natin? Saan banda? Sa nakita natin, sir, through sa victim, isa po sa dibdib. Dahil sa takot na baka sila naman ang pagbalingan ng sospek ay agad raw na tumakas sina Rosalie kasama ang kanyang mga anak. Ay, una ako sa may petahan ka ang kwarto. Doon ako lang inobra, base ko na ako das na. Nagpanaog ako, nagumpat ako si Daewang. Nagpanaog lang ako, nagtago kami kang 3 kaong. Pero una manigapon kami nagtago sa unahan ko, bagay kasi may kasagingan. Nang makita ng ina ng magkakapatid ang sinapit ng biktimang si Edelberto sa mga kamay ng sospek na si Ronaldo, ay agad itong humingi ng tulong. Hindi ako katindog siya, abit dali, masakit man ang tuhod. Tumidog ako to, may nga karamaguwang. Mura to ang sinindit ako nga, patabang. Nagtunan ako kang nga ngipong nagki. Tapos minggit man mga patabang man kana, ay hindi ako kadagain ay. Pagkatapos ka to pagbuno itrayang si Ronaldo, ano ro, sino mo nag-agto? Ging ano na ro, ang asawa, ging ano man ang ging ano, tapos ay nagpangaimot pasensya sa asawa nga, nang pasensya man ako tolhaya bunanta ikaw. Ay tapos buhay pa tayo bago makasinggit tabang. Pag singgit na tabang, sino ro unang nag-agto ito? Si Arnel. Imo, anang andang igma? Anang imang oo. Wali, nagtawag dayon imo sa anang nga panugangan. Agad namang isinugod ang biktima sa pagamutan, ngunit idineklara itong dead on arrival. So, upon arrival sa lugar po, sir, sa bahay mismo ng biktima, so wala na po din yung biktima, na-transport na going to Bukon Memorial Hospital. But unfortunately, he was declared dead on arrival due to the stab wound na nasustain ng victim natin sa chest niya. Naaresto din agad ng kapulisan ang suspect na si Ronaldo, na naabutan pa ng mga kapulisan na umiinom sa mismong pinangyarihan ng krimen. Nakuha mula dito ang kutsilyong ginamit sa pagpatay sa kanyang nakatatandang kapatid. So, pagdating natin dun sa bahay, naabutan po natin dun yung suspect. Which is na identify na natin na mismong nakakabatang kapatid nitong biktima natin, na pagdating nga natin doon, sir, despite sa nangyari, nandun pa rin yung suspect natin, still umiinom pa rin. And when we accost him, in place him under arrest, because of the information that we received na siya talaga yung tinuturo na pumatay, we were able to recover in his position and control yung alleged na bulo or kutsilyo na ginamit sa papatay. Na during the recovery, may mga bloodstain pa tayo nakita. Lumalabas sa investigasyon ng pulisya na wala naman umanong mga dating alitan ang magkakapatid, bukod sa mga kaunting sagutan kapag sila ay nagkakainuman. Actually, as to the old grudges, actually wala. Wala tayo makita na talagang malalim na dahilan na naging result ng hindi nila pagkailangan. It's only that na talagang the suspect is under the influence of liquor, kasi according sa asawa, hindi naman daw marami yung yung inom ng asawa niya. It's only that at around mga 6 p.m. dumating yung suspect, may dala-dala ng long neck. Saka yun yung doon siya tumagay. Sinamahan din ng kapatid niya. Nang una nagkakasayahan pa, nagkakatawanan, until such time na medyo lasing na umabot sa punto na Kaya nga ito yung pinaka unforgivable na na it's because of the influence of liquor na hindi na napigilan, na nag-result pa sa pagkamatay ng sarili niyang kapatid, na kung saan may mga pamangkin siya na wala ng tatay. Sa panayam ng PV News Online ay inihayag ni Ronaldo ang labis na pagsisisi dahil sa nagawa nito sa kanyang nakatatandang kapatid. Sa imo nga part, may pagmuog ikaw sa natabo. Huwag ako punta. Basi may gusto ikaw nga ipaabot sa imong mga miyembro at pamilya, sa pamilya ni Nong Bentong? Ako ngayon, wala at siya kay Utol. Sa kasalukuyan ay nasa kustodiya ng Balete Municipal Police Station ang suspect na si Ronaldo, na nakatakdang sampahan ng kaso. What is the possible case, sir, na i-file? So, we'll be filing a case of revised Penal Code Article 249 for homicide, sir.
Desidido naman na magsampa ng kaso ang asawa ng biktima upang hindi na umano ito makapanakit pa ng ibang tao. Ano inyong balak makarani? Pilot kaso. Pilot ko lang ibot kaso. Base kung umano na sa iba. Kung pag-uon imaw. Base kung sa ginikanan pa na mismo roan ang obra. Okay, pilot ko lang imot kaso. Samantala, tiniyak naman ni Police Major Brian Alamo na isang isolated case ang nangyari at nananatiling mapayapa ang kanilang bayan. We are just appealing to the public to remain calm kasi we are sure that this is just an isolated case na yung municipality natin sa Balite remain to be peaceful. And we assured everyone that justice will be served dito sa nangyari. And we are appealing also to everyone for any information that could lead to the resolution of this case para mapaiting, magpapa-airtight pa natin yung kaso. Just don't hesitate to contact us here in Balite Municipal Police Station and also to give us information for any criminalities and atrocities na nangyari sa paligid. Ako lang yung pinaabot. Hamating obra na't makaroon ng igmanghon na ron. Kung yung pasensya na yan, kung ano man, hamating obra na kita. Bala, imo kung ano tayo hatol ka na. Ubrat, imo siya man. Sabto na ta. Ako sila, na ako kumata. Natubangon mo kung ano ro. Oh. Dito sa PV News Online, sinisikap namin na maiparating sa inyo ang balita sa mas klaro at komprehensibong pamamaraan. Maraming salamat sa inyong panunood. Ito ang PV News Online.